Ang aking 1.2 bilyong pisong mana ay binawi ko. Lahat. Ang kumpanyang binuo ko mula sa pawis at dugo sa loob ng 40 taon, ang mansyon sa Forbes Park na naging tahanan namin ng yumaong asawa kong si Elena, bawat sentimo na inipon ko para sa kinabukasan ng aking nag-iisang anak ay wala na sa kanya. Kinuha ko ang lahat. Isang pirma lang sa harap ng aking abogado at ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng inakala niyang mapapasa kanya ay naglaho na parang bula. Bakit ko ginawa ang isang bagay na ganito kalupit? Bakit ko ipagkakait sa sarili kong dugo at laman ang legacy na para naman talaga sa kanya? Dahil ang anak kong si Marco, kasama ang kanyang asawang si Isabel, ay nagplano na kunin ito sa pinakamabilis na paraan, sa pamamagitan ng pagpatay sa akin. Isang umaga ng Martes, habang nakaupo ako sa aking sariling tahanan, sa isang pulong na dapat ay tungkol sa mapayapang pagsasalin ng aking kumpanya, binigyan nila ako ng isang tasa ng kape. Isang tasa ng kape na may kasamang lason. Ang kanilang plano ay perpekto sana. Isang matandang ama na may edad 69, namatay dahil sa atake sa puso habang isinasalin ang kanyang negosyo sa kanyang anak. Walang maghihinala, walang magtatanong. Isang malinis na krimen. Ngunit ang kasakiman nila, ang kawalan nila ng utang na loob ay hindi binigyan ng pansin ang isang taong matagal nang nagmamalasakit sa akin. Ang aming kasambahay sa loob ng 20 taon, si Manang Lourdes. Ako si Santiago de los Reyes. At sa edad kong ito, akala ko ay nakita ko na ang lahat ng uri ng panloloko sa mundo ng negosyo. Akala ko wala nang makakagulat sa akin. Ngunit mali ako. Ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmula sa isang katunggali sa negosyo, kundi mula sa loob ng aking sariling pamilya. Naaalala ko pa ang umagang iyon. Ang hangin ay malamig, pero ang tensyon sa loob ng aking opisina ay ramdam na ramdam. Dumating ang anak kong si Marco, suot ang isang mamahaling suit na ako mismo ang bumili para sa kanya noong Pasko. Kasama niya ang kanyang asawang si Isabel, may dalang ngiti na kasing tamis ng lason na itinatago niya. Ba, dinalhan ka namin ng paborito mong kape mula sa bagong bukas na coffee shop sa BGC, sabi ni Isabel, habang inilalapag ang isang tasa sa harap ko. Ang bango nito ay kakaiba, may halong pait na hindi pamilyar. Sa tabi, nakahanda na ang kapeng tinimpla ni Manang Lourdes sa paborito kong asul na tasa. Pero ipinilit ni Isabel na ang dala niya ang inumin ko. Habang inaabot ko ang tasa, ang mga mata ni Isabel ay nakatutok sa akin. Isang matinding pagtutok na para bang hinihintay niya ang isang mahalagang sandali. At doon, sa gitna ng pag-aabot ng mga papeles na maglilipat ng lahat ng aking yaman sa kanila, nangyari ang hindi nila inaasahan. Pumasok si Manang Lourdes, dala ang isang tray ng mga dokumento. Bigla siyang natapilok, sa isang paraan na hindi ko pa kailanman nakita sa loob ng 20 taon niyang pagsisilbi. Natapon ang mga papel, nagkalat ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang bibig ay biglang napalapit sa aking tainga. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Ngunit ang bawat salita ay tumatak sa aking isipan. Huwag ninyong inumin, maniwala po kayo sa akin. Isang bulong, isang simpleng babala. Ngunit iyon ang nagligtas sa aking buhay. Sa pagmamadali at pagkalito, sinadya niyang itulak ang aking braso. Natapon ang kape, hindi lahat, pero sapat para magdulot ng gulo. Sa pag-aakalang walang nakapansin, sa gitna ng kanilang pagkainis, mabilis kong ipinagpalit ang aking tasa sa tasa ni Isabel. At 5 minuto lang ang lumipas. Bumagsak siya. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng takot. Ang kanyang katawan ay nanigas, nanginginig. Ang anak kong si Marco, na dapat sana ay nag-aalala, ay may itsura ng isang taong nasira ang perpektong plano. Ang kanyang boses sa pagtawag ng ambulansya ay isang mahusay na pag-arte. Pero ako, ang kanyang ama, kilala ko siya. Kilala ko ang bawat kilos niya. Hindi ito pag-aalala. Ito ay pagkabigo. Naisip nila na sila ay matalino. Naisip nila na ang isang matandang lalaki ay madali nang maloloko. Naisip nila na ang pagmamahal ko sa aking anak ay magiging bulag sa kanilang kasamaan. Pero ang hindi nila alam
ay matagal ko nang nararamdaman na may mali. 3 buwan na akong nakakaramdam ng panghihina, pagkahilo at pagkalito. 3 buwan na pala nila akong dahan-dahang nilalason. At ang araw na iyon, ang araw ng pagpirma ko. Ang dapat sanang huling araw ng aking buhay, ngunit nabigo sila. At ang kanilang kabiguan ay simula pa lamang ng kanilang pagbagsak. Hindi ito kwento ng paghihiganti, hindi. Ito ay kwento ng pagbibigay ng katarungan. Ito ay tungkol sa kung paano ang isang ama na binigo ng sariling anak ay kinailangang gumawa ng isang desisyon upang protektahan hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang tunay na kahulugan ng isang pamana. Ang kanilang ginawa ay hindi lang pagtataksil sa akin, kundi pagyurak sa sagradong ugnayan ng pamilya. Isang kawalan ng utang na loob na hindi mapapatawad. At malalaman nila sa lalong madaling panahon na ang bawat masamang gawa ay may katapat na parusa. Bago natin ipagpatuloy ang mga nangyari sa ospital at sa korte, nais ko munang malaman mula sa ang panig ng mundo. Ninyo ito pinapanood. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang oras. Pindutin na po ninyo ang subscribe button at ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang pagbubunyag ng katotohanan sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging kadugo. Ang ugong ng sirena ng ambulansya ay nakakabingi, ngunit sa loob ng aking isipan ay isang nakabibinging katahimikan. Nakaupo ako sa tapat ng stretcher kung saan nakahiga si Isabel. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng mga pader ng sasakyang ito na humaharurot sa mga kalsada ng Makati. Ang mga paramedic ay abala, nagsasalit-salit sa mga terminong medikal na hindi ko na pinag-aksayahang intindihin. Ang aking buong atensyon ay nakatuon sa aking anak na si Marco. Nakaupo siya sa tabi ko, ang kanyang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang kanyang boses nanginginig sa tamang mga bahagi. May pighati sa kanyang tono na kung hindi ko lang siya kilala sa loob ng 42 taon ay maniniwala sana ako. Ngunit ako ang kanyang ama. Ako ang nagturo sa kanya kung paano magsinungaling noong bata pa siya para makatakas sa maliliit na gulo. At ngayon, ginagamit niya ang lahat ng iyon laban sa akin. Ang bawat salita niya sa telepono ay isang pag-arte. Hindi ko alam kung anong nangyari, sabi niya. Bigla na lang siyang bumagsak. Ngunit ang kanyang mga mata, walang luha. Walang bakas ng pag-aalala para sa asawang nag-aagaw buhay. Ang nakikita ko sa mga mata niya ay hindi takot. Ito ay pagkalkula, isang malamig na pag-iisip na para bang isang perpektong plano ang biglang nagkaroon ng aberya at ngayon ay kailangan niyang humanap ng paraan para ayusin ito. Habang ang asawa niya ay nasa bingit ng kamatayan, ang iniisip niya ay ang susunod na hakbang. Sa sandaling iyon, ang bulong ni Manang Lourdes ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Paulit-ulit, "Huwag ninyong inumin. Maniwala po kayo sa akin." At habang tinititigan ko ang aking anak, alam kong ang dapat sanang nakahiga sa stretcher na iyon ay ako. Pagdating namin sa emergency entrance ng Makati Medical Center, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Ang mga pinto ay bumukas na parang naghihintay sa amin. Dinala nila si Isabel sa isang trauma bay at kami ni Marco ay naiwan sa isang maliit na waiting area. Ang amoy ng ospital, antiseptic, gamot, at isang hindi maipaliwanag na amoy ng takot at pag-asa. Maya-maya, isang doktora ang lumapit sa amin. Ang kanyang name tag ay nagsasabing, DRA. Angela Santos, Emergency Medicine. Siya ay nasa huling bahagi ng kanyang 40s, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang mga mata ay matalas na parabang nakikita niya hindi lang ang pisikal na karamdaman, kundi pati na rin ang mga kasinungalingang itinatago. Ano po ang nangyari, tanong niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Marco. Inulit ng anak ko ang kanyang kwento. Kape, pagbagsak, panginginig. Mahusay siyang magkwento. Isang perpektong pagganap ng isang nag-aalalang asawa. Nagtanong si Dra. Santos tungkol sa mga allergies, mga dating karamdaman. Wala po, sagot ni Marco. Wala siyang kahit anong sakit. Ngunit ang mga mata ng doktora ay nanatiling mapanuri. Tumingin siya sa isang nurse. Ihanda ang full talk screen, CBC, chem panel, at idagdag ninyo ang arsenic levels. Agad. Arsenic.
Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Arsenic, isang lason. Tumingin ako kay Marco at nakita ko ang isang saglit na pagkagulat sa kanyang mukha. Isang tunay na pagkagulat dahil hindi niya inaasahan na ganoon kabilis matutukoy ang kanilang plano. Para lang po makasiguro, sabi ng doktora, na para bang nabasa niya ang aming mga isipan. Ngunit alam ko na, sa kanyang karanasan, mayroon na siyang hinala. Bumaling siya sa akin. Nandoon po kayo nang mangyari ito, Mr. De Los Reyes. Tumango ako. Umiinom kami ng kape. Nagkaroon ng kaunting gulo. Natapon ang kape. At uminom si Isabel mula sa isa sa mga tasa. Ang kanyang susunod na tanong ay direkta at walang paligoy. Aling tasa po ang para sana sa inyo? Isang tanong na nagpatigil sa paghinga ko. Hindi ko alam. Ang pagsisinungaling ko, masyadong mabilis ang pangyayari. Tinitigan niya ako ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi, kukuhaan ko na rin po kayo ng dugo. Kung ang kapeng iyon ay para sa inyo, kailangan nating malaman. Habang kinukuhanan ako ng dugo, isang pulis ang dumating, si Officer Cruz. Ipinaliwanag ni Dra. Santos na ito ay standard procedure. Isang mandatory reporting kapag may hinala ng pagkakalason. Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha ni Marco. Pagkakalason. Imposible yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay medyo tumaas. Ngunit walang sumagot sa kanya. Ang bigat ng katotohanan ay unti-unti nang bumabalot sa aming lahat. Ang 90 minuto ng paghihintay ay parang habambuhay. Bawat pag-ikot ng segundo sa orasan sa pader ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Bumalik si Dra. Santos. Dala ang isang tablet at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang mukha na sanay ng maghatid ng masamang balita. Ang inyong manugang, simula niya, ay mayroong acute arsenic poisoning, isang lethal dose. Kritikal ang kanyang kalagayan. Nanatiling kalmado ang aking mga kamay, isang disiplinang natutunan ko sa negosyo. Huwag magpakita ng kahinaan. At ako tanong ko, tumingin siya sa akin ng may halong awa at profesionalismo. Mr. De Los Reyes, kayo po ay may chronic arsenic exposure. Dahan-dahan at tuloy-tuloy na pagkakalason sa loob ng humigit kumulang 3 buwan. Sisimulan na po natin agad ang chelation therapy. 3 buwan, Hulyo, Agosto, Setyembre. Ang mga salitang iyon ay umikot sa aking isipan. Ang pagod na isinisi ko sa katandaan. Ang pagkahilo na inakala kong dahil lang sa stress. Ang mga sandali ng pagkalito sa gitna ng mga board meetings, hindi pala ito katandaan, hindi ito stress. Mayroon palang dahan-dahang pumapatay sa akin. At ang araw na ito, ang dapat sanang katapusan. Tumingin ako sa labas ng bintana ng consultation room. Nakita ko si Marco sa hallway. Ang kanyang telepono ay nasa kanyang kamay muli. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen, nagte-text, nagbubura ng ebidensya, nagpaplano ng kanyang susunod na gagawin. Nag-angat siya ng tingin at nagtama ang aming mga mata sa pamamagitan ng salamin. Sa isang saglit, nawala ang kanyang maskara. Ang nakita ko ay hindi pagsisisi, hindi takot. Ang nakita ko ay ang parehong malamig na kalkulasyon, na para bang ako ay isang problema na kailangan niyang solusyonan. Ang anak ko, ang lalaking pinalaki ko para maging tagapagmana ng lahat ng aking pinaghirapan. Ngayon, ako na ang tinitingnan niya bilang isang balakid na kailangan ng alisin. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin, mas malinaw pa sa mga puting pader ng ospital na ito. Lera ako ay patay na, at ang taong may kagagawan nito ay ang sarili kong anak. Ang gabi sa ospital ay mahaba at puno ng mga anino. Hindi ako makatulog. Ang mga salita ng doktora ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan, 3 buwan, dahan-dahang pagkakalason. Ang bawat pag-ubo, bawat sakit ng ulo, bawat sandali ng panghihina sa mga nakalipas na buwan ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Habang si Marco ay abala sa pakikipag-usap sa mga doktor at pulis, na ginagampanan ang papel ng isang nagdadalamhating asawa at anak, ako naman ay naghahanap ng isang lugar kung saan maaari akong makapag-isip. Isang lugar na tahimik,
at ang aking mga paa ay dinala ako sa kapilya ng ospital. Ang kapilya ay maliit at simple. Ang amoy nito ay pinaghalong floor wax at mga lumang libro ng dasal. Isang amoy na nagpaalala sa akin ng aking yumaong asawang si Elena. Naalala ko ang mga umaga ng linggo na magkasama kaming nagsisimba. Isang buhay na parang napakalayo na ngayon. At doon, sa huling hilera ng mga upuan, nakita ko siya. Si Manang Lourdes, mag-isa. Ang kanyang rosaryo ay nasa nanginginig niyang mga kamay at ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Nag-angat siya ng tingin nang marinig niya ang aking mga yapak. Sir Santiago, patawarin ninyo po ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Umupo ako sa tabi niya. Ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin ay puno ng mga salitang hindi masabi. Iniligtas mo ang buhay ko, Manang Lourdes, sabi ko sa wakas. Ang aking boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan ko. Dapat ko po sanang sinabi sa inyo ng mas maaga, humikbi siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Nakita ko po siya 6 na linggo na ang nakakaraan. Si Ma'am Isabel, nasa kusina bago mag-agahan. May hawak siyang isang maliit na bote, isang malinaw na likido. Nagpatakpo siya sa kape ninyo, hinalo, at umalis na parang walang nangyari. Ang bawat salita niya ay isang patunay sa katotohanang nagsisimula ng mabuo sa aking isipan. Ang larawan ay nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na spiral notebook. Ang uri ng notebook na mabibili mo sa kahit saang tindahan. Simple. Ngunit ang nilalaman nito ay hindi. Sa loob, nakasulat sa isang maingat at malinis na sulat kamay, ay 3 buwan ng kanyang mga obserbasyon. Mga petsa, mga oras, mga pangyayari. Binuklat niya ito at nagsimulang magbasa. Hulyo 15. Nagreklamo si Sir S na nasusuka. Si Ma'am I, mag-isa sa kusina ng alas 6:30 ng umaga. Agosto 3. Nahilo si Sir S habang may kausap sa telepono. Ang kape, si Ma'am I, ang nagtimpla. Setyembre 10. Nalito si Sir S sa board meeting. Si Ma'am I, ang gumawa ng kape nung umagang yon. Paulit-ulit ang pattern. Sa tuwing si Isabel ang naghahanda ng aking almusal. Sa tuwing siya ay maagang dumarating at nagpupumilit na tumulong, doon ako nakakaramdam ng sakit. Ang anak ko at ang kanyang asawa ay dahan-dahan akong pinapatay sa sarili kong pamamahay. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi maipaliwanag. Hindi ito galit, hindi pa. Ito ay isang malalim na pighati. Bakit hindi mo sinabi sa akin, tanong ko? Ang aking boses ay halos isang pakiusap. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at katapatan. Mahal na mahal ninyo po ang anak ninyo, sir. Ipinagmamalaki ninyo siya. Natakot po ako na hindi kayo maniniwala sa akin. Napapalayasin ninyo ako. At pag nangyari po yon, wala nang magbabantay at magpoprotekta sa inyo. Ang kanyang paliwanag ay isang sampal sa aking pagiging ama. Ang pagmamahal ko sa aking anak ay naging dahilan para maging bulag ako sa katotohanan. At ang katapatan ng isang kasambahay ang siyang naging kalasag ko. Ngunit hindi pa siya tapos. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. May mga litrato din po ako, sabi niya. Ipinakita niya sa akin ang mga larawan. Malabo, ngunit malinaw. Si Isabel sa aming kusina, may hawak na maliit na bote. Isang larawan ng kanyang bukas na bag at sa loob naroon ang parehong bote. Ni-record ko rin po sila, dagdag niya. Pinatugtog niya ang isang audio file. Ang tunog ay mahina, na parang nakikinig ka sa ilalim ng tubig. Ngunit malinaw kong narinig ang mga boses nila. Ang boses ng aking anak na si Marco at ang boses ng kanyang asawang si Isabel. Nag-uusap sila sa isang lugar sa loob ng aming bahay. Narinig ko ang mga salitang huling dosis at kapag napirmahan na niya ang papeles, narinig ko ang pagpaplano nila. Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa aking puso. May isa pang recording mula noong nakaraang linggo. Narinig ko ang boses ni Isabel na nagsasabing, perpekto ang mga sintomas. Kailangan lang nating mapaniwala siya sa huling pagkakataon. At ang boses ni Marco, sumasang-ayon. Bukas ng umaga, sa pagdating ng gabi, milyonaryo na tayo.
milyonaryo. Iyon pala ang halaga ng buhay ko sa kanya. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, ang lahat ng sakripisyo, ay may katumbas na presyo at handa siyang bayaran ito ng aking buhay. Naupo ako roon, sa loob ng tahimik na kapilya, pinakikinggan ang aking sariling anak na nagbabalak ng aking pagpaslang. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking buong katawan. Isang pakiramdam ng pagkakanulo na mas masahol pa sa lason na dumadaloy sa aking mga ugat. Muli akong tumingin kay Manang Lourdes, ang babaeng ito, na sa loob ng 20 taon ay tahimik na naglingkod sa aming pamilya, ay nagpakita ng isang tapang na hindi ko kailanman nakita. Salamat, ang tanging nasabi ko. Ngunit ang salitang iyon ay puno ng isang pasasalamat na hindi kayang sukatin. Ngunit ang kanyang sagot ang lalong nagpadurog sa aking puso. 20 taon na po ang nakakaraan, nagsimula siyang magkwento, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, ang anak ko po ay nangailangan ng operasyon, stage 3 neuroblastoma. Hindi po ito sakop ng insurance. Pero kayo po ang nagbayad ng lahat, 20 milyong piso. Iniligtas ninyo po ang buhay niya. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang utang na loob na hindi kailanman kumupas. Hindi ko po hahayaan na patayin nila kayo, sir. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko. Niyakap ko siya. Isang yakap hindi bilang amo sa kanyang kasambahay, kundi bilang 2 taong pinag-isa ng isang matinding pagsubok. Wala kang utang sa akin, Manang Lourdes, sabi ko. Ako? Sagot niya. Ako po ang may utang sa inyo ng lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kapilya. Isang babae na nasa mga 50 anyos, nakasuot ng isang praktikal na suit at may badge sa kanyang sinturon, ang pumasok. Mr. Santiago de los Reyes, tanong niya. Ako po si Detective Karen Ramos ng Makati Police. Sinabi ni Dra. Santos na marahil ay narito kayo. Tumango ako. Oras na para harapin ang katotohanan. Lumipat kami sa isang consultation room. Doon, sa harap ni Detective Ramos, inilatag ni Manang Lourdes ang lahat. Ang notebook, ang mga litrato, ang mga audio recording. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa buong panahon, ngunit ang kanyang boses ay hindi nag-atubili. Isinalaysay niya ang lahat ng kanyang nakita, lahat ng kanyang narinig. Tinanong siya ni Detective Ramos kung bakit hindi siya agad nagulat. Natakot po ako, aminado ni Manang Lourdes. 2 beses na po akong pinagbantaan ni Sir Marco na tatanggalin sa trabaho nitong nakaraang buwan. Masyado daw po akong pakialamera. Naisip ko po na kung aakusahan ko sila ng walang patunay, ngunit nangalap ka ng patunay, sabi ng detective. Kinailangan ko po, sagot niya. Pinag-aralan ni Detective Ramos ang lahat ng ebidensya. 3 beses niyang pinakinggan ang mga recording. Pagkatapos bumaling siya sa akin, Mr. de los Reyes. Base po sa mga ebidensyang ito, ang inyong anak ay maaaring sangkot sa conspiracy to commit murder. Kakailanganin po namin ng search warrants para sa inyong bahay, sa tirahan ng inyong anak at sa kanyang opisina. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa akin. Mayroon pa po ba kayong ibang hindi sinasabi sa amin? Sa isipan ko, nakita ko ang mga imahe mula sa mga hidden camera, ang mga malinaw na video, ang mga malinaw na pag-uusap, ang hindi matatawarang katibayan na ako mismo ang nag-ipon. Ngunit kailangan kong makasiguro. Kailangan kong malaman kung ang batas ay tunay na papanig sa katotohanan. Tumingin ako sa detective at sinabi, sa ngayon, wala pa. Alam kong alam niya na mayroon pa. Ngunit binigyan niya ako ng espasyo. Kapag handa na po kayo, kailangan naming malaman ang lahat. Nang hapong iyon, habang nakaupo ako sa aking silid sa ospital, habang ang gamot na pang-alis ng lason ay dahan-dahang pumapasok sa aking katawan, gumawa ako ng isang desisyon. Tapos na ang pagiging bulag. Tapos na ang pag-asa na ang aking anak ay magbabago pa. Oras na para sa katotohanan. Oras na para sa katarungan. At alam kong si Detective Ramos ay kailangang malaman ang lahat. Kinabukasan, bumalik kami sa parehong consultation room. Ang amoy ng kape mula sa hallway ay nagdulot ng isang malamig na kaba sa aking dibdib. Sa harap namin ni Detective Ramos, nagsalita ako. 3 linggo na po ang nakakaraan. Nagpakabit ako ng mga hidden security camera.
Nakita ko ang pagtigil ng kanyang panulat sa gitna ng kanyang pagsusulat. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkagulat at interes. Ano po iyon, sir? Isang profesional na surveillance system, paglilinaw ko. May video at audio sa aking opisina sa bahay at sa sala. Ang kanyang susunod na tanong ay inaasahan ko na, bakit po hindi ninyo ito nabanggit kahapon? Huminga ako ng malalim. Kailangan kong makasiguro na mapagkakatiwalaan ko kayo. Tumawag ako sa aking abogado kagabi. Alam ko na kung saan ako nakatayo sa aspeto ng batas. At ngayon, sinasabi ko na sa inyo. Tumingin siya sa akin, naghihintay ng karagdagang paliwanag. Bakit po kayo nagpakabit ng kamera? Tanong niya. Dahil sa pagpupumilit ni Marco para sa pulong na ito, sagot ko. 3 beses siyang tumawag sa loob ng 1 linggo. At ang pag-aalala ni Isabel sa aking kalusugan, parang isang pag-arte, parang isang script na paulit-ulit niyang binabasa. Huminto ako, inaalala ang mga nakaraang linggo. 40 taon na akong bumabasa ng mga tao, detective. Ganoon ako nagtagumpay sa negosyo. Ang aking kutob, ang aking instincts, ay nagsasabing mayroong mali. Nagpakabit ako ng kamera dahil umaasa akong mapatunayan na mali ako, na para lang akong paranoid. At mali po ba kayo? Tanong niya. Umiling ako, hindi. 2 oras ang lumipas. Nasa 1 kwarto na kami sa istasyon ng pulis. Sa harap namin ay isang laptop kung saan isinasaksak ang isang hard drive na naglalaman ng mga video na sumira sa aking puso. Ang unang video na pinanood namin ay may timestamp na 2 linggo bago ang insidente, ang lokasyon ng aking opisina sa bahay. Ang mga nasa video sina Marco at Isabel. Mag-isa. Ang kalidad ng video at audio ay napakalinaw. Sa screen, nakita kong itinaas ni Isabel ang isang maliit na bote. Ang parehong bote na nasa mga litrato ni Manang Lourdes. Narinig ko ang kanyang boses, malamig at walang emosyon. Ito na ang huling dosis. Ang boses naman ng aking anak, si Marco, ay nagtanong, sigurado ka ba sa dami niyan? Magdudulot ito ng cardiac arrest sa loob ng ilang oras. Paliwanag ni Isabel. Bago pa man nila masuri kung may arsenic, huli na ang lahat. At hindi ito matutunton. Ang arsenic ay perpektong ginagaya ang sintomas ng heart failure, sabi ni Isabel, at pagkatapos ay ngumiti siya. Isang ngiti na nagpadala ng yelo sa aking mga ugat. Isang ngiti na puno ng kasamaan. Makikita ng coroner kung ano mismo ang gusto nating makita nila. Kapag napirmahan na niya ang papeles ng kumpanya, gagawin natin ito sa umagang iyon. Pagkatapos, atin na ang lahat. 1 bilyon at 200 milyong piso, kasama pa ang insurance. Pinanood namin ang sunod-sunod na mga video, mga araw ng kanilang pagpaplano, mga diskusyon tungkol sa dosis, mga kalkulasyon kung gaano katagal bago umepekto ang lason, mga plano nila para sa kanilang alibi. Narinig ko si Marco na nag-uusap tungkol sa pagbebenta ng kumpanya agad-agad at paglipat sa isang lugar na mainit ang klima. Narinig ko si Isabel na nagsasaliksik tungkol sa mga bansang walang extradition treaty sa Pilipinas. Bawat segundo ng video ay isang karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Pinapanood ko ang aking sariling anak na masayang pinaplano ang aking kamatayan, walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi, tanging purong kasakiman. Nang matapos ang huling video, sumandal ako sa aking upuan. Ang bigat ng aking nadarama ay halos hindi ko nakayanin. Pinanood ko ang mga iyan gabi-gabi sa loob ng 2 linggo. Sabi ko kay Detective Ramos, ang aking boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Gabi-gabi, umaasa ako na magbabago ang isip niya, na maalala ng anak ko ang karangalan, ang katapatan, na maalala niya na ama niya ako. Ang aking boses ay tuluyang bumigay, pero hindi siya nagbago. Bakit po hindi ninyo sila kinumpronta? Tanong ng detective. Ang kanyang boses ay malumanay. Dahil kailangan ko ng patunay na hindi matatawaran, sagot ko. At dahil mahal na mahal ko siya para paniwalaan ang lahat ng ito, hanggang sa wala na akong ibang pagpipilian. Ang pag-amin sa katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa lason mismo. Ang pag-ibig ng isang ama ang naging kahinaan ko. Pagkatapos noon, mabilis na kumilos si Detective Ramos. Tumawag siya sa huwes. Kumuha siya ng mga search warrant. Kinabukasan, isinagawa ang mga pagsalakay
At ang lahat ng nasa video ay nagkaroon ng katuparan sa totoong buhay. Natagpuan nila ang bote ng arsenic sa nakalock na drawer sa opisina ni Isabel. Natunton ng mga financial forensic expert ang 25 milyong piso na unti-unting inilipat mula sa mga account ng kumpanya patungo sa personal na account ni Marco sa loob ng 8 buwan. At natagpuan nila ang mga insurance policy. 400 milyong piso. Ako ang nakasiguro, si Marco ang beneficiary. Kinuha 8 buwan na ang nakalipas. Sa parehong panahon na nagsimula ang pagnanakaw, sa parehong panahon na nagsimulang magtanong si Isabel tungkol sa aking kalusugan, sa aking stress, sa aking diet. Nang gabing iyon, tumawag si Detective Ramos. Dadalhin na po namin sila pareho bukas. Ang ebidensya ay napakatibay. Paano si Isabel, tanong ko? Tatanungin po namin siya kapag stable na ang kanyang kondisyon, sabi niya. Huminto siya sandali at pagkatapos ay nagtanong, Mr. De Los Reyes, ang kasalukuyan ninyo pong huling habilin. Iniiwan po ba nito ang lahat kay Marco? Tumingin ako sa labas ng bintana ng aking kwarto sa ospital. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang, ngunit para sa akin, ang lahat ay madilim. Hindi na, sagot ko. Binago ko iyon 2 linggo na ang nakakaraan, 1 araw pagkatapos kong mapanood ang video na iyon. Narinig ko ang katahimikan sa kabilang linya. Paano ninyo po ito binago? Kung pagtataksilan ako ni Marco, wala siyang makukuhang kahit 1 sentimo. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, nagsalita si Detective Ramos. Kung gayon, tinangka ng anak ninyo na patayin kayo para sa isang mana na hindi niya kailanman matatanggap. Oo, sagot ko. Alam po ba niya ito? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Hindi pa. Pero malalaman din niya. 4 na araw matapos ang insidente, nakaupo ako sa isang conference room sa istasyon ng pulis, kasama ang aking abogado at si Detective Ramos. Inilatag ng aking abogado, si Attorney Cruz, ang isang dokumento sa mesa. Ang codicil na ito, o susog sa huling habilin, ay may petsang 2 linggo bago ang insidente, paliwanag niya. Kinuha ito ni Detective Ramos at binasa ng malakas. Ang bawat salita ay isang testamento sa sakit na aking naramdaman at sa desisyong kinailangan kong gawin. Kung ang aking anak, si Marco De Los Reyes, ay mapatunayang nakagawa ng pagtataksil sa pamamagitan ng karahasan, pagnanakaw, panloloko o tangkang pananakit, ang kabuuan ng aking ari-arian ay ilalagay sa isang trust para sa De Los Reyes Foundation for Elder Protection. Ibinalik ng detective ang dokumento sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Isinulat ninyo ito 1 araw pagkatapos ninyong mapanood ang video. Oo, sagot ko. Hindi ko maaaring hayaan na manahin niya ang isang bagay na handa siyang ipagpatay. Ang aking boses ay matatag, ngunit sa loob, ang aking puso ay durog pa rin. Ang ironiya ng lahat ng ito ay sinira niya ang kanyang buhay para sa wala. Habang pinag-uusapan namin ang mga susunod na hakbang, biglang tumunog ang telepono ni Detective Ramos. Humingi siya ng paumanhin at lumabas ng kwarto. Ang ilang minutong pag-uusap sa telepono ay parang 1 oras. Nang siya ay bumalik, ang kanyang mukha ay may bagong ekspresyon. Isang ekspresyon ng isang taong nakahanap ng isa pang mahalagang piraso sa isang komplikadong puzzle. May isang babae po nakadarating lang sa istasyon ng pulis sa Makati, sabi niya. Ang pangalan niya ay Anna Henderson. Nagtrabaho siya kasama si Isabel sa Bellingham Pharmaceuticals. Huminto siya sandali para hayaan akong intindihin ang impormasyon. Sinabi niya na may nawawalang arsenic sa kanilang laboratorio, 6 na buwan na ang nakakaraan. 6 na buwan. 6 na buwan bago pa man magsimula ang dahan-dahang paglason sa akin. Ang ibig sabihin nito, ang plano nila ay mas matagal at mas kalkulado kaysa sa una kong inakala. Ito ay hindi isang biglaang desisyon na dulot ng kasakiman. Ito ay isang malamig at pinag-isipang pagpaslang. Dinala kami sa isang interview room kung saan naghihintay si Ana. Siya ay isang babae na nasa mga 40 anyos at ang pagkakasala ay malinaw na nakasulat sa kanyang mukha. Dapat ko palang sinabi ito ng mas maaga, sabi niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sabihin ninyo po sa amin ang nangyari, mahinahong sabi ni Detective Ramos. Nagsimulang magkwento si Ana. Noong Marso,
Napansin nila sa kanilang inventaryo na may nawawalang arsenic trioxide, humigit kumulang 50 gramo. Noong mga panahong iyon, si Isabel daw ay nagtatanong ng mga kakaibang bagay. Mga tanong tulad ng gaano katagal bago hindi na ma-detect ang arsenic sa katawan. Anong mga pagsusuri ang nagpapakita nito? Maari bang maitago ng heart failure ang tunay na sanhi ng kamatayan? Nang makita ko po ang litrato niya sa balita kanina, sabi ni Ana, ang kanyang tingin ay napunta sa akin, alam ko na. Alam kong siya iyon. Ang huling pako sa kabaong ay ang security footage mula sa Bellingham Pharmaceuticals. Ipinakita sa video si Isabel na pumapasok sa restricted storage area noong Marso 15. 2 minuto lang siya sa loob. At sa kanyang paglabas, ang mga bulsa ng kanyang lab coat ay mas malaki at mas puno kaysa sa kanyang pagpasok. Ito ang nagpapatunay ng premeditation, sabi ni Detective Ramos. 6 na buwan ng pagpaplano. 2 linggo matapos ang lahat ng ito, tuluyan nang isinampa ang mga kaso. Nasa bahay na ako. Sinusubukang ibalik ang normalidad sa aking buhay kahit alam kong hindi na ito mangyayari. Tumawag si Detective Ramos. Nahuli na po namin si Marco kaninang alas 6 ng umaga sa kanyang bahay, sabi niya. Gusto niya po kayong makita. Ano? Ang sinabi niya, tanong ko. Gusto niya raw po kayong bisitahin. Kausapin. Hindi ako sumagot. Anong sasabihin ko sa kanya? Anong sasabihin niya sa akin? Na nagsisisi siya, na napilitan lang siya. Pagkatapos ng lahat ng aking nakita at narinig, walang salita ang makakapagpabago ng katotohanan. Si Isabel po ay inilipat na mula sa ospital patungo sa City Jail, patuloy ng detective, pareho silang kinasuhan ng conspiracy to commit murder, attempted murder, embezzlement, at theft of a controlled substance. Walang piyansa para sa kanilang dalawa. Ang paglilitis ay malamang na magsisimula sa loob ng 6 na buwan. Susubukan ng abogado niya na isisi ang lahat kay Isabel, sabi ko, na para bang nahuhulaan ko na ang kanilang magiging depensa. Alam ko po, sagot ni Detective Ramos, pero ang mga kamera hindi nagsisinungaling. At sa mga sumunod na buwan, habang naghahanda ang lahat para sa paglilitis, ang mga salitang iyon ang aking pinanghawakan. Ang mga kamera ay hindi nagsisinungaling. Sila ang naging saksi sa kadiliman na namuo sa loob ng aking sariling pamilya. Sila ang magiging boses ng katotohanan sa isang korte kung saan ang mga kasinungalingan ay tiyak na susubukang maghari. At habang hinihintay ko ang araw na iyon, isang bagay ang malinaw sa akin. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa aking buhay. Ito ay para sa katarungan. Ito ay para sa katotohanan na dapat malaman ng lahat na ang kasakiman ay kayang sirain kahit ang pinakasagradong ugnayan sa lahat, ang ugnayan ng isang ama at ng kanyang anak. 6 na buwan ang lumipas. 6 na buwan ng paghahanda, ng mga pag-uusap sa mga abogado, at ng mga gabing hindi ako makatulog. Ang bawat araw ay isang paglalakad sa isang landas na puno ng mga alaala. Naaalala ko si Marco noong siya ay bata pa. Isang batang lalaki na may mga matang puno ng pangarap. Naaalala ko ang araw ng kanyang kasal kay Isabel, kung paano ko sila tiningnan ng may pagmamalaki, umaasang bubuo sila ng isang masayang pamilya. Ngayon, ang lahat ng alaalang iyon ay nababalutan ng isang madilim na anino. Ang anino ng kasinungalingan at pagtataksil. Bago pa man magsimula ang paglilitis, may isang huling bagay na kailangan kong gawin. Isang bagay na magpapatibay sa pundasyon ng katarungang aking hinahanap. Muli akong nakipagkita sa aking abogado, si Attorney Cruz, at kay Detective Ramos. Sa pagkakataong ito, hindi lang kami ang nasa silid. Kasama namin ang isang kinatawan mula sa Securities and Exchange Commission at isang notaryo publiko. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang isang serye ng mga dokumento. Hindi ito mga ebidensya ng krimen, kundi mga dokumento ng pagbabago. Ito ang formal na pagpapatupad ng codicil na isinulat ko. Ang De Los Reyes Development Corporation, ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala, ay opisyal nang inilalagay sa isang irrevocable trust. Ang lahat ng aking shares, ang controlling interest, ay inililipat na. Ang aking bahay sa Forbes Park, ang aking mga investment portfolio, bawat ari-arian na nakapangalan sa akin, ay ipinapaloob na sa trust na iyon. Ang nag-iisang beneficiary ng trust na ito
ang De Los Reyes Foundation for Elder Protection, isang organisasyong legal na itinatag ngunit wala pang pondo. Hanggang sa araw na iyon, sa sandaling mapirmahan ito, Mr. De Los Reyes, sabi ni Attorney Cruz, hindi na po ito mababawi. Kahit ano paman ang maging desisyon ninyo sa hinaharap. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay kay Detective Ramos. Iyon mismo ang punto, sabi ko. Ito ang aking pangwakas na desisyon. Ang aking legacy ay hindi na isang kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang aking legacy ay magiging isang kalasag para sa mga tulad ko, mga magulang na ang kahinaan ay ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Pinirmahan ko ang bawat pahina. Bawat pirma ay isang hakbang palayo sa nakaraan at isang hakbang patungo sa isang bagong layunin. Habang ang tinta ay natutuyo sa papel, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang yaman na naging sanhi ng kasakiman ng aking anak ay siya na ngayong magiging instrumento para labanan ang kasakimang iyon. Isang perpektong kabalintunaan. Ang balita tungkol sa paglilipat ng aking ari-arian ay hindi isinapubliko. Ito ay isang tahimik na transaksyon, isang alas na itinatago ko hanggang sa tamang panahon. Samantala, ang legal team ni Marco na pinamumunuan ng isang kilalang abogado na si Attorney Ricardo Diaz ay abala sa pagbuo ng kanilang depensa. Nakarating sa akin ang mga balita na ang kanilang estratehiya ay simple isisi ang lahat kay Isabel. Si Marco daw ay isang biktima lamang, isang mahinang lalaki na nadala at natakot sa isang masamang babae na may kaalaman sa kemikal. Ipininta nila siya bilang isang nagmamahal na anak na naligaw ng landas. Isang kwentong napakagaling pakinggan, kung hindi lang dahil sa mga video. Ilang linggo bago ang paglilitis, isang chaplain mula sa City Jail ang humiling na makausap ako. Sinabi niya na si Marco ay desperadong gustong makipag-usap sa akin. Humihingi po siya ng tawad, sabi ng chaplain. Nagsisisi na raw po siya. Tinitigan ko ang chaplain. Nagsisisi po ba siya dahil tinangka niya akong patayin? Tanong ko. O nagsisisi siya dahil nahuli siya? Hindi nakasagot ang chaplain. At sa katahimikan na iyon, alam ko na ang sagot. Ang pagsisisi ni Marco ay hindi para sa akin. Ito ay para sa kanyang sarili. Para sa kinabukasang nawala sa kanya. Tumanggi akong makipagkita sa kanya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala nang dapat pag-usapan. Ang pag-uusap ay para sa mga taong mayroon pang relasyong dapat ayusin. Ang sa amin ay matagal nang sinira ng lason sa tasa ng kape. Habang papalapit ang araw ng paglilitis, naramdaman ko ang bigat ng buong sitwasyon. Haharapin ko ang aking sariling anak sa korte. Titingnan ko siya sa mata habang isinasalaysay ng mga testigo ang kanyang mga karumal-dumal na gawa, ngunit kailangan kong gawin ito. Para kay Manang Lourdes, na isinugal ang lahat para sa akin, para sa alaala ni Elena. Natiyak na masasaktan kung makikita niya ang nangyari sa aming pamilya at para sa lahat ng mga magulang na maaaring maging biktima ng ganitong uri ng pagtataksil. Ang laban na ito ay mas malaki na kaysa sa akin. Ito ay naging isang laban para sa prinsipyo. Ang prinsipyo na ang pamilya ay dapat na isang kanlungan, hindi isang pugad ng mga ahas at sa korte. Ang lahat ng ahas ay kailangang malantad. Ang araw ng paglilitis ay dumating na may kasamang isang mabigat at kulay abong kalangitan na parabang ang panahon mismo ay nakikidalamhati sa mga pangyayari. Pagpasok ko sa Makati Regional Trial Court, ang courtroom ay puno na ng mga tao, media, mga sketch artist, mga usisero na naakit ng mga headlines sa dyaryo, tycoon, nilason ng sariling anak para sa bilyon-bilyong mana. Ang bawat sulok ay puno ng mga bulungan at mga matang mapanuri. Sa lamesa ng depensa, nakaupo ang aking anak na si Marco. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na ako mismo ang nagbigay sa kanya. Payat siya at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Isabel, na mukhang mahina pa rin mula sa epekto ng lason na siya mismo ang naghanda. Ang kanyang abogado, si Attorney Ricardo Diaz, ay bumubulong sa kanya. Tumango si Marco. Pagkatapos, nag-angat siya ng tingin at nakita niya ako. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang mukha para magmukhang nagsisisi, ngunit huli na. Masyadong maraming beses kong pinanood ang mga recording.
Alam ko na kung ano ang itsura ng totoong Marco kapag wala siyang maskara. All rise, anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom, si Judge Patricia Morrison, isang babaeng kilala sa kanyang talino at pagiging istrikto. Umupo siya sa kanyang silya at ang buong courtroom ay tumahimik. Pumasok ang 12 miyembro ng hurado, mga ordinaryong mamamayan na hahawak sa kapalaran ng aking anak. Tumayo ang taga-usig, si Prosecutor Rachel Morales. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng kanyang edad, may matalas na tingin at isang boses na puno ng kumpiyansa. Your Honor, the state is ready, anunsyo niya. Magsimula na tayo, sabi ng hukom. Nagsimula ang opening statement ni Prosecutor Morales. Inilatag niya ang kwento mula simula hanggang dulo na parang isang bihasang manunulat na bumubuo ng isang nakakatakot na nobela. Inilarawan niya ang sistematikong paglason sa loob ng 3 buwan, ang pagnanakaw ng 25 milyong piso mula sa kumpanya, ang pagkuha ng 400 milyong pisong insurance policy, at ang huling tangka sa aking buhay sa pamamagitan ng isang tasang kape. Bawat salita niya ay tumpak at mabigat. Ang kasong ito, mga ginang at ginoo ng hurado, sabi niya, habang nakatingin sa jury box, ay tungkol sa kasakiman, isang kasakiman na napakatindi, na kaya nitong gawing halimaw ang isang anak at gawing sandata ng kamatayan ang isang tasa ng kape. Habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang isipin ang mga kamera, ang mga video na malapit nang mapanood ng lahat. Ang katotohanan na hindi kayang itago ng kahit anong galing ng isang abogado. Ang unang testigo na tinawag ay si Dra. Angela Santos. Ipinakita niya ang mga medical records, ipinaliwanag ang epekto ng acute at chronic arsenic poisoning. Ang kanyang testimonya ay teknikal, ngunit malinaw. Ito ang naglatag ng siyentipikong pundasyon ng kaso. Sumunod ang mga financial analyst. Isa-isa nilang ipinakita ang mga bank statement, ang mga peking invoice, ang trail ng pera na maingat na inilipat ni Marco mula sa kumpanya patungo sa kanyang mga personal na account. Ang bawat transaksyon ay maliit, ginawa para hindi makatawag ng pansin, ngunit kapag pinagsama-sama, ito ay isang malinaw na pagnanakaw. Pagkatapos, ang insurance investigator. Ipinakita niya ang mga dokumento para sa 4 milyong pisong pulisiya. Kinumpirma niya na si Marco mismo ang nag-apply nito, 8 buwan na ang nakalipas. Ang petsa ay tumutugma sa pagsisimula ng pagnanakaw at sa mga obserbasyon ni Manang Lourdes. Ang bawat testigo ay isang piraso ng puzzle, at habang nabubuo ang larawan, ang itsura ni Marco ay lalong nagiging desperado. Si Attorney Diaz ay sumusubok na mag-object, na questionin ang bawat ebidensya, ngunit ang lahat ng ito ay matibay. Pagkatapos ay dumating ang testimonya ni Anna Henderson mula sa Bellingham Pharmaceuticals. Isinalaysay niya ang tungkol sa nawawalang arsenic at sa mga kakaibang tanong ni Isabel. Ipinakita rin ang security footage kung saan makikita si Isabel na lumalabas mula sa restricted area na may malaking bukol sa kanyang bulsa. Ang depensa ay nangatwiran na ito ay circumstantial, na walang direktang patunay na ang arsenic mula sa kanilang laboratorio ang siyang ginamit. Ngunit ang duda ay naitanim na sa isipan ng hurado. Sa buong panahong iyon, si Marco ay nakayuko lang. Si Isabel naman ay umiiyak paminsan-minsan na parabang siya ang biktima sa lahat ng ito. Ngunit alam ko, at malapit nang malaman ng buong korte, na ang pinakamabigat na ebidensya ay hindi pa nailalabas. Ang ebidensya na magmumula mismo sa kanilang mga bibig. Nang matapos ang araw, habang pauwi ako, naramdaman ko ang matinding pagod. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Ang makita ang lahat ng ebidensya na inilatag sa isang malamig at formal na paraan ay nagbigay ng isang bagong bigat sa katotohanan. Ngunit alam kong kailangan kong maging malakas. Ang pinakamahalagang bahagi ng paglilitis ay malapit na. Ang oras para marinig ng lahat ang katotohanan, nang walang halong pagsisinungaling, nang walang halong pag-arte, ay nalalapit na. Ang ikatlong araw ng paglilitis, ang siyang araw na nagpabago sa lahat. The prosecution calls Dorothy Palmer to the stand. Anunsyo ni Prosecutor Morales. Ang pangalan ni Manang Lourdes ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Nakita ko siyang dahan-dahang tumayo mula sa upuan ng mga testigo. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue na bestida.
Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan, na para bang nagdarasal habang naglalakad siya patungo sa witness stand. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Nang siya ay manumpa na magsasabi ng katotohanan, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, ang panginginig ay napalitan ng isang tahimik na katatagan. Ginang Palmer, gaano na po kayo katagal na nagtatrabaho para kay Mr. Santiago de los Reyes? Tanong ng prosecutor. 20 taon na po, sagot niya. Dahan-dahang ginabayan ni Prosecutor Morales si Manang Lourdes sa kanyang testimonya. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagbabago sa aking kalusugan. Ikinuwento niya ang umagang nakita niya si Isabel na nagpapatak ng likido sa aking kape. Bakit po hindi ninyo agad sinabi kay Mr. De Los Reyes? Tanong ng prosecutor. Tumingin si Manang Lourdes sa akin at pagkatapos ay sahurado. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Dahil po mahal na mahal niya ang kanyang anak. Natakot po ako na hindi siya maniniwala sa akin. Napalalayasin ako ni Sir Marco at hindi ko na siya mapoprotektahan. Ang kanyang mga salita ay puno ng katapatan. Ramdam ng lahat sa silid ang kanyang sinseridad. Kaya po, nangalap kayo ng ebidensya. Opo, nagpicture po ako, nagrecord ako. Sinulat ko po ang lahat. Kailangan ko pong patunayan. Kailangan ko po siyang iligtas. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Iniligtas niya po ang buhay ng anak ko. 20 taon na ang nakakaraan. Utang ko po sa kanya ang lahat. Sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang mga tao sa courtroom ay nagsimulang magpalakpakan. Hindi ito malakas, ngunit ito ay isang alon ng paghanga at respeto para sa katapangan ng isang simpleng kasambahay. Mabilis itong pinatigil ni Judge Morrison, ngunit ang epekto ay nagawa na. Nakita ng hurado ang tunay na katapatan. Pagkatapos ng testimonya ni Manang Lourdes, dumating na ang sandaling hinihintay ng lahat. Your Honor, sabi ni Prosecutor Morales, ang prosekusyon po ay nais nang ipresenta ang video evidence. Pinadilim ang courtroom. Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame at pagkatapos, ang aking opisina ay lumitaw sa screen. Mas malaki pa kaysa sa tunay na buhay. At naroon sila, sina Marco at Isabel. Ang kanilang mga boses ay pumuno sa tahimik na silid. Hindi na ako makapaghintay na mawala ang matanda. Narinig ng lahat ang boses ni Marco. Dapat ay matagal ng akin ang kumpanyang iyon. Napilitan akong panoorin ang reaksyon ng hurado. Isang ginang ang napahawak sa kanyang bibig. Isang lalaki ang umiling. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Marco. Si Marco mismo ay nakayuko. Hindi magawang panoorin ang sarili niyang pagtataksil. At pagkatapos ay ipinalabas ang bahagi kung saan sila tumatawa. Tumatawa habang pinag-uusapan ang aking kamatayan. Ang tunog ng kanilang halakhak ay parang isang demonyo sa loob ng sagradong bulwagan ng hustisya. Iyon ang nagselyo sa kanilang kapalaran. Hindi lang ang mga salita, kundi ang kasiyahan sa kanilang mga boses. Ang kaligayahang madarama nila sa aking pagkawala. Nang bumalik ang ilaw, ang pakiramdam sa loob ng courtroom ay mabigat. Lahat ay nakasaksi sa isang kasamaang mahirap isipin. Ang depensa ni Attorney Diaz ay naging desperado. Sinubukan niyang ipinta si Marco bilang isang biktima. Ngunit paano mo sasabihing biktima ang isang taong tumatawa habang pinaplano ang pagpatay sa sariling ama? At pagkatapos, ako na ang tinawag. Habang naglalakad ako patungo sa witness stand, ang bawat hakbang ay mabigat. Tumingin ako sa hurado. At pagkatapos, tumingin ako sa aking anak. Ang pangalan ko ay Santiago de los Reyes. Si Marco ay ang aking nag-iisang anak. Ang aking boses ay kalmado, ngunit ang aking mga kamay ay nanginginig. Pinalaki ko siya para pahalagahan ang karangalan, integridad at katapatan sa pamilya. Sa isang punto, nabigo ako. Tumingin ako ng diretso kay Marco, na sa wakas ay nag-angat ng tingin. Hindi ang lason ang pinakamasakit na bahagi. Ang pinakamasakit ay ang makita kang ngumiti sa akin araw-araw habang pinaplano mo ang aking pagpatay. Ang umupo sa tapat mo tuwing almusal, habang pinag-uusapan natin ang negosyo, habang naniniwala akong mayroon tayong itinatayong magkasama. At sa buong panahong iyon, dahan-dahan mo pala akong pinapatay. Ang aking boses ay nabasag. Pinili mo ang pera
sa bawat pagkakataon. Marco, hindi mo lang tinangkang patayin ang aking katawan. Pinatay mo ang ama na nagmahal sa iyo. Ang taong iyon, wala na. Namatay siya noong sandaling mapanood ko ang video na iyon at hindi na siya kailanman babalik. Ang hurado ay nag-deliberate sa loob ng 6 na oras. Nang sila ay bumalik, alam ko na ang kanilang desisyon bago pa man magsalita ang kanilang forewoman. Sa kasong conspiracy to commit murder in the first degree, we find the defendant, Marco Delano, guilty. Ang mga balikat ni Marco ay bumagsak. Sa kasong attempted murder in the first degree, guilty. Sa kasong embezzlement, guilty. Para kay Isabel, pareho lang. Guilty, guilty, guilty. Ang boses ni Judge Morrison ay formal at pinal. Mr. Marco Delano, Miss Isabel Delano, kayo ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kaso. Ang hatol ng korteng ito ay habambuhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parole, habambuhay na pagkabilanggo. Mamamatay sa kulungan ang aking anak. Pinusasan na siya. Habang inilalabas nila siya sa courtroom, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Naghintay ako. Naghintay ako ng kahit anong bakas ng pagsisisi, ng kalungkutan. Ngunit ang nakita ko lang ay purong galit. Galit hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi galit dahil nabigo ang kanyang plano. Ang anak ko ay matagal nang wala. Matagal na. Bago pa man matapon ni Manang Lourdes ang kapeng iyon. 3 linggo matapos ang hatol, ang aking abogado ay formal nang isinakatuparan ang lahat ng nakasulat sa aking binagong huling habilin. Ang De Los Reyes Development Corporation, ang lahat ng aking ari-arian, ang bawat sentimo na pinaghirapan ko ay opisyal nang nailipat sa De Los Reyes Foundation for Elder Protection. Si Marco ay walang natanggap. Zero. Nang ipaalam sa kanya ng chaplain ng bilangguan ng tungkol dito, sinabi nila na winasak niya ang kanyang selda. Ibinato niya ang kanyang higaan sa rehas. Sumigaw siya hanggang sa kinailangan na siyang awatin ng mga gwardiya. Inilagay siya sa solitary confinement. At sa gitna ng kanyang pag-iisa, narinig daw siyang bumubulong sa kanyang sarili. Pinatay ko siya para sa wala. Walang pagbabago, walang pagsisisi. Tanging ang sakit ng pagkabigo sa isang masamang plano. Ang unang ginawa ko ay ipinagbili ang bahay sa Forbes Park. Masyado ng maraming multo ang naninirahan doon. Ang mga alaala ni Elena ay nabahiran na ng anino ng pagtataksil ni Marco at Isabel. Kailangan ko ng isang bagong simula. Ang naging bagong sentro ng aking buhay ay ang foundation. Nag-set up kami ng isang opisina sa puso ng Makati. Hindi ito isang marangyang gusali, kundi isang lugar na ligtas at welcoming, isang lugar kung saan ang mga matatandang biktima ng pang-aabuso ay maaaring pumasok ng walang takot. Ang aming misyon ay simple protektahan ang mga nakatatandang Pilipino mula sa anumang uri ng pang-aabuso, lalo na kung ang may gawa ay ang sarili nilang pamilya. Nag-alok kami ng libreng tulong legal, serbisyong panlipunan, pansamantalang tirahan at counseling. At sino ang pinakamagaling na taong mamuno dito? Walang iba, kundi si Manang Lourdes Palmer. Mula sa pagiging isang kasambahay, siya na ngayon ang executive director ng isang non-profit organization, ang babaeng nagligtas sa aking buhay sa pamamagitan ng pagtapon ng isang tasa ng kape ay siya na ngayong nagtatayo ng mga sistema para iligtas ang daan-daang iba pa. Nakakabilib ang kanyang pagbabago. Ang dating tahimik at mahiyain na si Manang Lourdes ay siya na ngayong kumpiyansang nakikipag-usap sa mga piskal, sa mga abogado, at nagsasalita sa mga forum. Ang kanyang boses, bagamat mahinahon, ay may bigat at autoridad. Ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, si Andres, ang isa sa mga unang tumulong. Narinig ko ang ginagawa mo, Santiago, sabi niya sa telepono. Gusto kong sumali. Nagbigay siya ng malaking donasyon at sumali sa aming board of directors. Sa aming unang board meeting, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Alam mo, Santiago, natutunan ko na ang pamilya ay hindi kung kanino ka isinilang. Ito ay kung sino ang dumarating kapag kailangan mo sila. Habang sinasabi niya iyon, nagtama ang aming mga mata ni Manang Lourdes. Isang ngiti, isang pag-intindi na hindi na kailangan ng salita. Nagtatayo kami ng isang bagay na mas malaki pa sa galit. Nagtatayo kami ng isang bagay na mas makabuluhan pa sa paghihiganti.
Nagtatayo kami ng isang pamana na hindi kayang lasunin ng kahit sino. Sa loob lamang ng 3 buwan, nakatulong na kami sa 12 pamilya. Nakabawi kami ng mahigit 20 milyong piso na ninakaw mula sa mga matatanda. At nailipat namin ang 7 sa kanila sa isang ligtas na tirahan. May isang kaso na laging bumabalik sa aking isipan. Isang 76 taong gulang na retiradong librarian mula sa Quezon City, si Ginang Margarita. Ang kanyang manugang ay dahan-dahang inubos ang kanyang bank accounts sa loob ng 2 taon. 10 milyong piso ang nawala. Ang kanyang anak na nagtatrabaho sa Cebu ay walang kaalam-alam. Nang ipakita namin sa kanya ang mga bank record at mga peking pirma, umiyak ang lalaki at siya mismo ang tumawag ng pulis para ipakulong ang sarili niyang asawa. 3 araw matapos masentensiyahan ang kanyang manugang, pumunta si Ginang Margarita sa aming opisina. Hinawakan niya ang aking 2 kamay. "Iniligtas ninyo ang aking buhay," sabi niya, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha. "Tulad ng ginawang pagligtas sa inyo ni Manang Lourdes." Tumingin ako sa kabilang panig ng silid kung saan abala si Manang Lourdes. "Hindi po," sagot ko ng mahinahon. "Ipinapasa lang po namin ang kabutihan." Nang gabing iyon, pumasok si Manang Lourdes sa aking opisina, dala ang 2 tasa ng kape. Ang bango nito ay pumuno sa silid. Isang bango na nagpapaalala hindi na ng panganib, kundi ng kaligtasan. Inilapag niya ang isang tasa sa harap ko. "Para sa mga pangalawang pagkakataon," sabi niya. Itinaas ko ang aking tasa. "Para sa pamilyang pinili." Sabay kaming uminom. Isang nakaligtas at isang tagapagligtas na bumubuo ng isang mabuting bagay mula sa isang napakasamang pangyayari. Sa labas ng aming bintana, ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang at sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, naramdaman ko ang isang bagay na akala ko ay pinatay na ni Marco magpakailanman, pag-asa. Ako ngayon ay 79 na taong gulang na, 1 dekada, 10 taon na pala ang lumipas mula noong umagang iyon, nang ang isang tasa ng kape ay halos tumapos sa aking buhay at ang pagkatapon nito ay nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Kapag tinitingnan ko ang nakaraan mula sa kinaroroonan ko ngayon, nakikita ko ang isang lalaki na nagkamali. Isang lalaki na ang akala ay ang tagumpay sa negosyo ang siyang tunay na pamana. Isang lalaki na naniwala na ang dugo ay mas matimbang kaysa sa pagkatao. Mali ako. Lubos akong nagkamali. Ang opisina ng De Los Reyes Foundation ay nasa ika-20 palapag ng isang gusali sa Makati. Mula sa aking bintana, kitang-kita ko ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Isang tanawin na hindi nakakasawang pagmasdan. Ang ginintuang kulay ng langit ay nagpapaalala sa akin na kahit ang pinakamadilim na gabi ay laging may kasunod na isang magandang umaga. Sa loob ng 10 taon, ang aming foundation ay nakatulong na sa mahigit 300 pamilya. Nakabawi kami ng milyon-milyong pisong ninakaw mula sa mga matatanda. Nakita naming makulong ang mga anak na walang utang na loob, mga kamag-anak na naging ahas sa kanilang sariling bakuran. At ang aming munting opisina ay naging isang pambansang institusyon. Mayroon na kaming mga sangay sa Cebu at Davao. At si Manang Lourdes, ang aking tapat na si Manang Lourdes, ay hindi na lang basta isang executive director. Noong nakaraang taon, pinarangalan siya ng isang malaking magasin bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa para sa kanyang advokasya sa karapatan ng mga nakatatanda. Ang dating tahimik na kasambahay ay isa na ngayong boses na pinakikinggan sa Senado, isang boses na nagbibigay ng lakas sa mga walang boses. Ang kaibigan kong si Andres ay narito pa rin, bumibisita tuwing Huwebes, dala ang 2 tasa ng kape. Ang aming pag-uusap ay hindi na tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa buhay, tungkol sa aming mga apo, tungkol sa mga maliliit na bagay na nagbibigay ng tunay na kaligayahan. May isa na namang sulat mula kay Marco, sabi niya sa akin noong 1 linggo habang inilalapag ang aking kape. Iyon na ang pang-ilan. Siguro ay pang-20 na. Ang mga sulat na iyon ay nakatambak lang sa isang kahon sa ilalim ng aking mesa. Hindi ko binubuksan. Hindi ko na kailanman bubuksan. May mga nagsasabi na dapat ko siyang patawarin, na ama pa rin daw niya ako. Ngunit paano mo patatawarin ang isang bagay na hindi naman pinagsisisihan? Ang mga balitang nakakarating sa akin mula sa bilangguan ay pare-pareho.
Si Marco ay isang bilanggo na puno ng galit. Galit hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi galit dahil hindi siya nagtagumpay. At si Isabel, namatay siya sa loob ng kulungan. 5 taon na ang nakakaraan dahil sa komplikasyon sa kanyang mga bato. Wala akong naramdaman nang malaman ko iyon. Hindi saya, hindi rin awa. Tanging isang malaking kawalan kung saan dapat naroon ang pamilya ng aking anak. Ang kwentong ito, itong totoong kwento ng buhay ko, ay parang isang panaginip pa ring minsan. Isang bangungot na aking nalagpasan. Ngunit itinuturo nito sa akin ang mga aral na hinding-hindi ko malilimutan. Una, huwag mong balewalain ang mga babala. Kapag ang isang mahal mo sa buhay ay nagsimulang tingnan ka bilang isang asset sa halip na isang tao, bilang isang bangko sa halip na isang ama, mag-ingat ka. Ang kasakiman ay isang sakit na kayang sirain ang kaluluwa. Pangalawa, huwag kang maghintay na nasa tasa mo na ang lason bago ka magtanong ng mahihirap na tanong. Kung mayroon kang kutob na may mali, imbestigahan mo. Ang pagiging mapagbantay ay hindi kawalan ng tiwala. Ito ay pag-iingat sa sarili. At panghuli, huwag mong kailanman ipagkamali ang katapatan sa dugo. Ang tunay na pamilya ay hindi nakasulat sa birth certificate. Ito ay isinusulat sa puso, sa pamamagitan ng mga gawa ng pagmamahal, respeto at sakripisyo. Nagpapasalamat ako sa Diyos araw-araw para sa katapangan ni Manang Lourdes. Kung hindi dahil sa kanyang pagmamalasakit, matagal na sana akong wala sa mundong ito. Nagpapasalamat ako na naglagay siya ng isang tao sa aking landas na mas pinahalagahan ang integridad kaysa sa kaginhawaan. At nagpapasalamat ako na binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon, isang pagkakataon na bumuo ng isang bagay na tunay na mahalaga. Hindi isang kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon, kundi isang pundasyon na nagbibigay proteksyon sa mga mahihina. Ang tunay na pamana ay hindi ang perang iniiwan mo. Ito ay ang kabutihang itinatanim mo sa puso ng iba. Ngayong umaga, habang tinitingnan ko ang pagsikat ng araw, isang pamilyar na katok ang narinig ko sa aking pinto. Pumasok si Manang Lourdes, dala ang isang tray na may 2 tasa ng kape. Ang bango nito ay pumuno sa aking opisina. Isang bango ng kaligtasan, isang bango ng isang bagong simula. Ngumiti siya, ang parehong ngiti na nagligtas sa aking buhay. "Magandang umaga po, Santiago," sabi niya. "Hindi na sir, matagal na niya akong tinatawag sa aking pangalan." "Magandang umaga, Lourdes," sagot ko. Itinaas namin ang aming mga tasa. Isang simpleng ritual na ginagawa namin araw-araw. Isang pag-alala sa aming pinagdaanan at isang pagdiriwang sa aming narating. "Para sa mga pangalawang pagkakataon," sabi niya. "At para sa pamilyang pinili," dagdag ko. Sabay kaming uminom. Sa labas ng aming bintana, ang Makati ay nagsisimula ng magising. Sa isang lugar sa siyudad na ito, may isa na namang matanda na marahil ay naloloko na pinagsasamantalahan ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit ngayon, mayroon na silang matatakbuhan. Mayroon na silang kakampi. Mayroon na silang kami, ang aking tunay na pamilya. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, mangyaring mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. At kung may kilala kayong nakatatanda na maaaring nasa panganib, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang video na ito. Maaari itong makapagligtas ng isang buhay, tulad ng kung paano iniligtas ni Manang Lourdes ang sa akin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at laging tandaan, magtiwala pero mag-verify. Dahil ang pinakamasakit na pagtataksil ay madalas na nagmumula sa mga taong inaasahan mo na hinding-hindi ka sasaktan.